And sa video na to, alamin natin kung ano na ang lagay ng stock market sa Philippines. Kumita ba tayo galing sa mga companies na kung saan tayo nag-invest? Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. Nandito tayo sa Call Financial website and as of today, August 18, ang PSEI ay nasa 6,847.37. So, para mas madali nating makita yan, tingnan natin yung chart ng PSEI. So, lagi natin tinitingnan yan kasi dito natin makikita yung performance as a whole ng lagay ng stock market sa Philippines. So, as you can see, medyo mataas ang tumaas, 'di ba? From 6,500 noong August 5 or 6,400 level ay tuloy-tuloy yung pag-akyat niya hanggang sa tumaas siya hanggang 6,800 nung Friday. Okay, nasa 6,800 level na siya. Yan. So, dati gumawa tayo ng mga linya. Ayan, gumawa tayo ng line dito. Yan. So, sabi natin dito nung mga bandang April. Tagal ko na palang hindi chinecheck to, no? April pa ako last gumawa ng line dito. Sabi ko mag-wait. Hintayin natin na yung moving averages. So, tingnan natin itong moving averages, di ba? Paano ba natin ito baba? Ayan. Lilitan natin para mas makita natin mabuti. Okay. So kung makikita natin dito nung April, tuloy-tuloy yung pagbagsak niya dito, di ba? So, mapapansin nyo yung mga moving averages, which is itong mga lines na to, yung blue, green, orange, and purple, lahat yan nagsibagsakan din yan. Mga moving averages yan. So, magiging support natin yan and resistance. Antayin natin siyang umangat or ma-break yung mga moving averages na yan para malaman natin kung tuloy-tuloy yung kanyang pagbagsak or pagtaas. So, nung April, medyo bumaba siya. No? Tapos, bandang end of April, tumaas uli. Then, unti-unti na naman siyang bumagsak hanggang June. Okay? And then, nung mula June 21, tuloy-tuloy yung kanyang pag-angat. So, mapansin niyo lahat ng moving averages dyan. Kapag ang candles ay tuloy-tuloy na tumaas, ayan, pag tumaas siyang ganyan, itong mga moving averages na yan ay magko-curve yan, yung magiging uptrend din yan, mag-a-uptrend. So, sa ngayon, sa nakikita natin dito, no, bumaba na naman siya. Ito, bumaba siya nitong mga nakaraang linggo nung July, and then ngayong August, starting August, first week ng August, tuloy-tuloy naman yung pag-angat niya. Ayan. So, lahat ng mga moving averages dito ay na-break niya. Lahat ng resistance na yan, no, na-break niya. So, magandang sign yan, pero yung pag-increase or pagtaas ng trend ng PSEI, kumita ba kayo dyan? Kasi kung ako tatanungin nyo sa mga in-invest natin, kumita tayo dyan. So, papakita natin. Pero bago natin ipakita yan, gawa muna tayo kasi para makita na natin yung possible na magiging flow niya. So, gawa tayo ng ganyan, ng trend. Yan, gawa tayo dyan ng trend. Kung tuloy-tuloy ba siya na aangat siya ng 6,900 or papasok siya sa 7,000 level. Itong level na to, yan ang hihintayin natin. Itong level na to, 7,000 yan level. So, kung titingnan natin today, today, ang RSI ay nasa 64.25. Itong RSI. Yan, ito. Yung RSI na yan ay malapit na siyang mag-overbought. Okay? Ito oversold. So, overbought meaning kapag na-reach niya yung overbought na threshold ay possible na bumaba yung candlesticks or yung trend. So, kung mapansin nyo dito, di ba? Ayan, saan yun? Ayan. Dito, pansinin nyo to. Itong part na to, ayan. Na-reach niya yung overbought dito, tapos bigla na siyang bumaba. So, yun yung hihintayin ninyo. Kaya, magandang mag-check din kayo ng mga technical analysis. Isa rin yung way para mas maging confident kayo sa mga decision making. Although, hindi naman yun absolute 100% accurate. Pero, at least, di ba? Mas magiging confident nga kayo. So, makikita nyo rin dito sa MACD or moving averages. Nung time na bumaba siya, tumaas siya dito nung July 19, and then bigla siyang bumaba hanggang August 5. So, dito sa MACD, makikita ninyo unti-unti na rin siyang yung volume niya, unti-unting mas maraming nag-sell out siguro nung time na to. Ayan. So, ang hantayin nyo ngayon dito is yung pataas. So, nasa positive na siya ngayon. Yung August 16, nasa positive side siya ng MACD. And pwede pa kayong kumita dito. Yan, pwede pa tayong kumita dito kasi hindi pa naman niya na-reach yung overbought level ng RSI ng PSEI. Yan. So, dito tayo sa portfolio and so, meron tayong current balance dito na 169
1,642 and meron tayong buying power na 106. So hindi sila balance kasi meron tayong mga naka open orders, ayan, open orders. So since kumikita tayo sa nakita natin dito sa PSEI, pataas ang trend, nag-sell out tayo ng mga companies kung saan tayo nag-invest ng stocks. Okay, so makikita ninyo dito na nag-set ako ng mga prices kung saan kapag na-reach niya yung price na yan, magbebenta ako ng JFC. So magbebenta ako ng 30 shares ng JFC kapag na-reach niya yung 256.40. Yung Ayala, kapag magbebenta ako ng 160 shares ng Ayala, pag na-reach niya yung 662 pesos per share na price. Magbebenta ako ng BPI kapag magbebenta ako ng 40 shares ng BPI kapag na-reach niya yung 139.30 and so on. Ayan, SM, Erit, puro halos lahat yan sell. Pero naglagay din ako ng mga buying price. Okay na kapag bumaba ang BPI sa halagang 110.40 ay bibili ako ng 120 shares ng BPI. So ganyan ako mag-trade sa Call Financial kasi hindi naman ako daily trader. So nagsiset ako ng price na good till 2 months. Good until 2 months siya. Ayun, valid hanggang October 12. Itong sinet kong amount. Ayun. So balik tayo sa portfolio. Okay, so ito yung mga stand ng mga stocks or mga companies na meron tayong stocks sa kanila. Katulad ng Ayala, Erit. So sa Ayala, 2.04% yung ating potential gain, or nasa 4,000 pesos yung ating potential gain. So meron tayong 330 shares ng Ayala. Okay? So sa Erit naman, meron na tayo ngayon for the first time sa tagal kong nag-invest sa Erit. Nagkaroon din tayo ng kita sa Erit. So umabot na actually ng 2,200 shares kakabili ko ng Erit dahil medyo mababa pa yung price niya noon, nasa 35.12, ngayon nasa 38.40 na. So nakabenta na ako yung dating 2,200 shares dito, naging 1,100 kasi binenta ko yung kalahati nung umabot siya ng 8% na potential gain. So hindi na siya potential gain, real gain na siya. Kasi nabenta ko na yung kalahati nung 2,000 na ngayon ay 1,100. So makikita nyo dito, meron ditong uncommitted shares, nakalagay 500. Kasi ang ginawa ko nga ay yung kalahati naman nito, almost kalahati ng 1,100 or yung 600 shares na yun ay ibebenta ko naman kapag tumaas yung value ng Erit sa mas mahal, taas pang halaga. So nagset, kanina pinakita ko sa inyo dun sa mga open orders like itong Erit na to. Saan si Erit? Itong Erit na yan. Ayan. So nagset naman ako na kapag na-reach ni Erit, kasi ngayon 38.4 siya, diba? So kapag na-reach ni Erit yung 39.75 per share, ibebenta ko yung 600 shares na yon. Out of 1,100, ibebenta ko yung 600 shares ng Erit kapag na-reach niya yung 39.75 pesos per share. So kaya meron doon uncommitted shares. Yung ibig sabihin ng uncommitted shares, yun yung natitirang shares na hindi mo nilagay sa open order. So yung 600 ng 1,100, yun yung nakakommit na kapag umabot sa 39 something yung value ng Erit, bebenta niya yon. So may natitira akong 500 na hindi ko kinocommit, kaya siya uncommitted shares. Yun, sana medyo maliwanag. Next naman, meron tayong BDO. So meron tayong potential gain dyan na 6.64%. Ayan. Or 349 pesos na gain. Then sa BPI naman, 0.40% yung gain. Medyo maliit lang yung gain natin dyan. Medyo mababa pa yung BPI, no? Next is yung JFC or Jollibee, which is nasa 14.10% na yung gain natin dyan. So marami na tayong nabentang stocks dyan. Pero kung mapansin nyo, marami din akong mga tuloy-tuloy pang ibebenta. Kaya hindi pantay dito. Yung total shares ko versus uncommitted shares. Kasi lahat yan, kalahati nun, binibenta ko na. Kumbaga, binabawasan ko na binabawasan hanggat may makukuha akong gain or may makukuha akong ang tawag doon? May makukuha akong gain. ang hirap mag-ano ng vocabulary. Basta meron akong re-eki or yung advantage, meron akong makukuhang porsyento doon. Okay, ito ang pinakamataas dito sa ngayon, yung Meralco. Umabot na sa 17.63% yung gain ko dyan. Kung hinintay ko pa sana na dati nabili ko lang siya ng 358.054 yung Meralco, ngayon naging 425 na siya. Benta kasi ako ng benta dati ng Meralco kapag na-reach niya yung aking
goal na 8%. So pag 8%, magbebenta na ako. Hindi ko naman masabi or maakalain na aabot siya ng 17.63%. Ganun na siya kataas. So kung hinintay ko pa sana yun, mas malaki pa yung kikitain ko. Although, ang ibig sabihin nun, baka hindi na tayo mag-follow dun sa ating yung natin, hindi natin ma-follow yung plan natin, which is baka mas maging greedy tayo. Yan, baka mas maging greedy pa tayo. So, kaya yan. Next is yung Monde. Marami na rin tayong kinita dyan, pero sa ngayon, nasa 8.90% na din yung gain niya. Okay? So, dati kasi binili ko siya ng 8.73, ngayon nasa 9.6 na siya. And si SM, biglang taas. Kaya kumita din tayo dyan. 10.22% na yung itinaas ng SM, dahil dati 836 lang yung presyo niya, ngayon nasa 930.50 pesos per share na siya. So, kung makikita nyo guys, lahat yan ay green. O, diba? Ang gandang tignan. Lahat ay green yung ating mga stocks na kung saan tayo nag-invest. And currently, ang portfolio gain natin is nasa 4.62% or 15,577 yung gain. Meron pa tayong in-invest or nag-invest tayo, tuloy-tuloy lang yung investment natin sa mutual fund ng Call Financial. So ngayon may gain din tayo dyan na 5.20% or nasa na yung shares ko dyan, 26,000 shares sa mutual fund. Medyo maliit lang naman kasi yung per share niya, nasa piso lang siya, 1.1, or nung binili ko siya is 1.0499 per share. Ngayon nasa 1.1 per share na siya. So dahil 26,000 yung shares natin dyan, ayan, yung market value ngayon niya, nadagdagan ng 5.20%. Kaya kumita tayo dyan ng 1,430 na potential gain. So all in all, yung ating account equity is nasa 522,765.1. So ayan, sana kumita din kayo nitong mga nakaraang linggo. At I hope nakatulong itong video sa inyo, no? Yan, sana kumita pa tayo sa stock market. Pero mag-ingat din tayo guys, abangan natin dahil sobrang taas na niya ngayon, baka biglang, alam mo na, hindi natin masasabi talaga. So check nyo yung technical analysis at makinig din tayo ng news. Okay, so like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, hit mo yung notification bell para laging updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pang mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa screen. Bye!